Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong nagkikita-kita sa umaga na ito, sa espesyal na araw na ito ng Huwebes, ika-19 ng Marso. Napakaganda ng umaga na ito dahil binigyan tayo ng Panginoon ng bagong pagkakataon, bagong pag-asa at bagong simula upang magsimula ng may pag-asa sa ating mga puso. Salamat sa Diyos na kahit ano pa ang ating pinagdaanan kahapon, kahit gaano pa kahirap ang ating mga pagsubok, nandito pa rin tayo ngayong umaga, humihinga, buhay at handang tanggapin ang lahat ng mga biyayang inihanda ng ating Amang makapangyarihan para sa atin. Nais ko kayong batiin ng buong pagmamahal at nais kong malaman ninyo na kayong lahat ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi kayo nandito sa araw na ito dahil sa pagkakataon lamang, kundi dahil mayroon ang Diyos na espesyal na layunin para sa inyong buhay sa araw na ito. Ako ay lubhang nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng higit pang isang araw upang sambahin siya, upang purihin siya, at upang ipakita sa mundo ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating mga buhay. Maraming tao ang hindi na nakagising ngayong umaga, maraming tao ang nasa ospital na lumalaban para sa kanilang buhay, maraming tao ang nasa mga lugar ng kahirapan at pighati, ngunit tayo, mga kapatid, tayo ay biniyayaan na muli tayong makita ang sikat ng araw ngayong umaga. Ito ay hindi dahil tayo ay mas mabuti kaysa sa iba, kundi dahil ang Diyos ay napakabuti, napakaganda ng kanyang pag-ibig at walang hanggan ang kanyang mga awa sa atin. Kaya naman, sa pagbukas pa lamang ng ating mga mata ngayong umaga, dapat tayong magpasalamat na nang lubos sa ating Panginoon. Sa araw na ito, ang ating tema ay tungkol sa mga biyaya ng Diyos na ibubuhos sa ating buhay. Magsasalita tayo tungkol sa kung paano ang Panginoon ay handang magbuhos ng kanyang walang hanggang biyaya, kanyang pagpapala at kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin bago pa man magsimula ang ating araw. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang simpleng pagpapala, mga kapatid. Ito ay ang kanyang undeserved favor, ang kanyang walang kondisyong pag-ibig na ibinibigay sa atin kahit hindi natin ito karapat-dapat. Ang biyaya ng Diyos ay siyang nagbibigay sa atin ng lakas sa ating kahinaan, pag-asa sa ating kawalan ng pag-asa at tagumpay sa ating mga pagsubok. Ang ating bersikulo sa araw na ito ay matatagpuan sa 2 Korinto 9:8, kung saan sinabi ng salita ng Diyos, "At ang Diyos ay makakagawa ng lahat ng biyaya na sumasagana sa inyo upang kayo na laging may sapat sa lahat ng bagay ay magsagana sa bawat mabuting gawa." Mga kapatid, ito ay isang napakagandang pangako mula sa ating Diyos. Sinasabi niya sa atin na siya ay may kakayahang gawing sumasagana ang lahat ng biyaya sa atin. Hindi konti, hindi kulang, kundi sumasagana, umaapaw higit pa sa ating pangangailangan. At ang layunin ng biyayang ito ay upang tayo ay laging may sapat sa lahat ng bagay, hindi lang sa ilang bagay, hindi lang sa mga pisikal na pangangailangan, kundi sa lahat ng bagay. At higit pa riyan, upang tayo ay magsagana, umabot sa punto na hindi lamang tayo ang makinabang, kundi pati na rin ang iba sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ating magagawa dahil sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayon, bago pa man tayo magsimula ng ating araw, bago pa tayo humarap sa anumang hamon o pagsubok, nais kong anyayahan kayong lahat na makilahok sa panalangin ito ng buong puso. Hindi lang pakinggan ang mga salita, kundi samahan ninyo ako sa panalangin. Sumang-ayon kayo sa Espiritu at tanggapin ang biyaya ng Diyos na nakalaan para sa inyo sa araw na ito. Kung nanonood kayo ngayon, nais kong hilingin sa inyo na magsulat sa comment section ng Amen kung kayo ay naniniwala na ang Diyos ay may magandang plano para sa inyong buhay sa araw na ito. Isulat ninyo, "Diyos, handa akong tumanggap ng iyong biyaya at ako ay nananalangin
na ang Panginoon ay tutugon sa bawat panalangin ng inyong puso. Ngayon mga kapatid, hayaan ninyong magsimula tayo sa ating panalangin. Ipikit ninyo ang inyong mga mata kung maaari, ilagay ang inyong kamay sa inyong puso at magsimula tayong makipag-usap sa ating Panginoon na may buong paggalang, pagmamahal at pagsuko. Ito ay oras na tayo ay lumapit sa trono ng biyaya, hindi natatakot, hindi nahihiya, kundi may buong pagtitiwala na ang Diyos ay nakikinig at handang tumugon sa ating mga panalangin. Labing mahal na Panginoon, Diyos na makapangyarihan, Ama na walang hanggang mapagmahal, tagapagligtas na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin, lumapit po kami sa inyong presensya ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat. Kinikilala po namin na ang bawat hininga na aming ginagawa ay galing sa inyo. Ang bawat tibok ng aming puso ay dahil sa inyong biyaya. At ang bawat pagkakataong aming natatanggap ay dahil sa inyong walang hanggang awa. Panginoon, salamat po sa umaga na ito. Salamat po na binuksan pa ninyo ang aming mga mata upang makita ang isa pang magandang araw. Salamat po na binigyan pa ninyo kami ng pagkakataon na sumamba sa inyo. Purihin ang inyong pangalan at maranasan ang inyong presensya sa aming buhay. Diyos ko, alam po namin na maraming tao ang hindi na nakagising ngayong umaga. Marami ang dumaan sa eternidad habang natutulog kagabi. Marami ang nasa mga ospital, sa mga bilangguan, sa mga lugar ng kahirapan at kalungkutan. Ngunit kami, Panginoon, kami ay pinili ninyong bigyan ng buhay ngayong araw. Hindi po dahil kami ay mas mabuti, hindi po dahil kami ay perpekto, kundi dahil sa inyong biyaya, dahil sa inyong awa, at dahil mayroon pa kayong mga plano para sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng paulit-ulit. Salamat po mula sa kailaliman ng aming mga puso. Hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng ito, ngunit dahil sa inyong pag-ibig, tinatanggap ninyo kami bilang inyong mga anak. Ama, sa araw na ito, kinikilala po namin ang inyong presensya sa aming buhay. Naniniwala po kami na kayo ay nandito, hindi lamang sa kalangitan, malayo at di maabot, kundi nandito sa aming mga puso, sa aming mga tahanan, sa bawat bahagi ng aming buhay. Ang inyong banal na espiritu ay sumasa amin, gumagabay sa amin, nag-aalalayan sa amin at nagtuturo sa amin kung paano mabuhay ng tama sa inyong paningin. Salamat po na hindi ninyo kami iniwanan mag-isa sa mundong ito. Salamat po na kahit saan kami magpunta, kayo ay kasama namin. Salamat po na sa bawat hakbang na aming ginagawa, kayo ay nag-uudyok sa amin patungo sa tamang direksyon. Ngayong umaga, Panginoon, nais po naming magsalita tungkol sa inyong biyaya. Nais po naming magsalita tungkol sa kung paano kayo ay handang magbuhos ng walang hanggang pagpapala sa aming buhay. Alam po namin, Diyos ko, na ang biyaya ay hindi tungkol sa aming sariling gawa. Hindi po ito tungkol sa kung gaano kami kagaling, kung gaano kami kabuti, o kung gaano kami kaperpekto. Ang biyaya ay tungkol sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, at sa inyong kagandahang loob na ibinibigay sa mga taong hindi karapat-dapat ngunit pinili ninyong pagkalooban. Gaya ng sinabi po ninyo sa Efeso 2:9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyo, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sinuman ay huwag magmalaki. Panginoon, salamat po na ang aming kaligtasan ay hindi dahil sa aming gawa, kundi dahil sa inyong biyaya. Salamat po na hindi ninyo kami binigyan ng kung ano ang aming nararapat, kundi binigyan ninyo kami ng kung ano ang kailangan namin, at higit pa riyan, ng kung ano ang aming hindi kayang isipin na ibibigay ninyo. Ngayong araw na ito, ika-19 ng Marso, araw ng Huwebes, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong panatag, hindi dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa inyong pangako. Sinabi po ninyo sa 2 Korinto 9:8 na kayo ay makakapagpasagana ng biyaya sa amin. Panginoon, kami po ay naniniwala sa salitang ito. Kami po ay sumasang-ayon sa pangakong ito.
At ngayong umaga, kami po ay humihiling, nananalangin at nagtitiwala na ang biyayang ito ay ibubuhos ninyo sa aming buhay. Ama, kilala po namin ang aming sarili. Alam po namin na kami ay mahihina. Alam po namin na maraming pagkakataon na nabigo kami, nagkasala kami at lumayo kami sa inyo. Maraming beses na ang aming pananampalataya ay nag-aalinlangan. Maraming beses na ang aming puso ay napuno ng takot kaysa sa pagtitiwala. Maraming beses na tiningnan namin ang aming mga problema ng mas malaki kaysa sa inyo. Ngunit Panginoon, kahit sa aming kahinaan, kahit sa aming kasalanan, kahit sa aming pagdududa, patuloy pa rin ang inyong pag-ibig para sa amin. Patuloy pa rin ang inyong biyaya, patuloy pa rin ang inyong awa. Kaya ngayong umaga, Diyos ko, kami po ay humihingi ng patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kami po ay humihingi ng patawad sa lahat ng oras na binigyan namin ng importansya ang mundo ng higit sa inyo. Kami po ay humihingi ng patawad sa lahat ng pagkakataon na sumunod kami sa aming sariling kalooban kaysa sa inyong kalooban. Hugasan po ninyo kami ng dugo ni Jesus. Linisin po ninyo ang aming mga puso at bigyan ninyo kami ng bagong simula ngayong araw na ito. Panginoon, sa araw na ito, kami po ay humihingi na ibuhos ninyo ang inyong biyaya sa aming buhay sa mga sumusunod na paraan. Una, Diyos ko, bigyan po ninyo kami ng biyayang makakita ng magandang bagay sa araw na ito kahit na maraming hamon. Maraming tao po ang haharap sa amin ngayong araw na ito at hindi lahat sa kanila ay magiging mabait. Maraming sitwasyon ang darating sa amin at hindi lahat ay magiging pabor sa amin. Ngunit sa biyaya ninyo, Panginoon, kami ay makakatayo ng matuwid, kami ay makakapagtiwala at kami ay makakakita ng inyong kamay na gumagawa sa bawat pangyayari. Pangalawa, Panginoon, bigyan po ninyo kami ng biyayang manatiling mapayapa kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang mundo ay puno ng ingay, puno ng stress, puno ng pressure at expectations. Ngunit sa biyaya ninyo, nais po naming maranasan ang kapayapaang lampas sa pangunawa. Gaya ng sinabi ninyo sa Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa lahat ng pangunawa ay mag-iingat ng inyong mga puso at mga isip kay Kristo Jesus. Pangatlo, Diyos ko, bigyan po ninyo kami ng biyayang maging blessing sa iba. Hindi po kami lumilikha upang tanggapin lamang ang inyong biyaya para sa aming sarili. Nilikha po ninyo kami upang maging channel ng inyong pagpapala sa iba. Kaya ngayong araw, bigyan po ninyo kami ng pagkakataon na makatulong sa may nangangailangan, makapagbigay ng ngiti sa malungkot, at makapagbahagi ng pag-asa sa walang pag-asa. Pang-apat, Panginoon, bigyan po ninyo kami ng biyayang gumawa ng matalinong desisyon. Maraming choices po ang haharapin namin ngayong araw, mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking desisyon na maaaring makaapekto sa aming kinabukasan. Kailangan po namin ng inyong karunungan. Kailangan po namin ng inyong paggabay. Gaya ng sinabi ninyo sa Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng maluwalhati at hindi tumutuligsa at ibibigay sa Kanya. Panlima, Ama, bigyan po ninyo kami ng biyayang magpatawad sa mga taong nakagawa ng masama sa amin. Mayroon po kaming mga sugat mula sa nakaraan. Mayroon po kaming mga taong nanakit sa amin, nagsinungaling sa amin o iniwan kami. Ang mga alaala na ito ay mabigat sa aming mga puso. Ngunit Panginoon, ayaw po naming magdala ng galit at puot sa araw na ito. Tulungan po ninyo kaming magpatawad hindi dahil deserve ng mga taong iyon, kundi dahil kami ay nakatanggap na ng patawad mula sa inyo. Pang-anim, Diyos ko, bigyan po ninyo kami ng biyayang sumunod sa inyo kahit na mahirap,
Minsan po, ang inyong kalooban ay kontra sa gusto namin. Minsan po ang daan na itinuturo ninyo ay mas mahirap kaysa sa daan na gusto naming tahakin. Ngunit Panginoon, naniniwala po kami na ang inyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aming mga daan at ang inyong mga iniisip ay mas mataas kaysa sa aming mga iniisip, gaya ng sinabi sa Isaias 55:8-9. Pampito, Panginoon, bigyan po ninyo kami ng biyayang manatiling matapat sa inyo hanggang sa dulo. Maraming tukso ang dumating, maraming distraction sa mundo, maraming bagay na umaagaw ng aming atensyon mula sa inyo. Ngunit sa biyaya ninyo, nais po naming manatiling focused, faithful at committed sa inyo hanggang sa huling hininga namin. At ngayon, Panginoon, nais po naming mga bersikulo pa mula sa inyong salita na nagpapakita ng inyong biyaya. Sa Roma 10:20, sinabi po ninyo na kung saan sumasagana ang kasalanan, lalo pang sumasagana ang biyaya. Salamat po na ang inyong biyaya ay mas malakas kaysa sa aming kasalanan. Sa 2 Corintios 9, sinabi ninyo kay Pablo, ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinaan. Salamat po na sa aming kahinaan, makikita ang inyong kalakasan. Sa Tito 2:11, sinabi po ninyo na ang biyaya ng Diyos ay lumitaw na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Salamat po na ang biyaya ay para sa lahat, walang pinipili, walang exemption. Sa Hebreo 4:16, tinuturuan po ninyo kaming lumapit ng may pagtitiwala sa trono ng biyaya upang tayo ay makatanggap ng awa at makakita ng biyaya para sa tulong sa tamang panahon. Panginoon, lumapit po kami ngayong umaga, hindi nang nag-aalinlangan, kundi nang may buong pagtitiwala. Sa 1 Pedro 15, sinabi po ninyo na ang Diyos ng lahat ng biyaya na tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon ay siyang magperpekto, magpatatag, magpapalakas at maglalagay ng pundasyon sa inyo. Salamat po na ang inyong biyaya ay hindi lang para sa ngayon kundi para sa aming walang hanggang kinabukasan. Panginoon, sa araw na ito ako po ay nangangakong mamuhay para sa inyo. Nangangako po akong hindi sayangin ang biyayang ibibigay ninyo. Nangangako po akong gamitin ang bawat pagkakataon, bawat talento, bawat resources na ibibigay ninyo para sa inyong kaluwalhatian at para sa kabutihan ng iba. Hindi po ako perpekto, Panginoon, ngunit sa biyaya ninyo naniniwala akong makakaya ko. Hindi po ako malakas, ngunit sa inyo ako ay may lakas. Hindi po ako karapat-dapat, ngunit dahil sa dugo ni Jesus, ginawa ninyo akong karapat-dapat. At ngayon, Panginoon, nais po naming magdala sa inyo ng aming mga pamilya, aming mga mahal sa buhay na kailangan din ng inyong biyaya ngayong araw na ito. Diyos ko, alam po ninyo kung sino-sino ang mga kasama namin sa bahay. Alam po ninyo ang bawat miyembro ng aming pamilya mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Alam po ninyo ang bawat isa sa kanila, ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga takot, at ang kanilang mga pangangailangan. Kaya ngayong umaga, inilalapat po namin sila lahat sa inyong mga kamay. Panginoon, para sa aming mga asawa, bigyan po ninyo sila ng lakas para harapin ang araw na ito. Bigyan po ninyo sila ng karunungan sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga gawain, at sa kanilang mga relasyon. Protektahan po ninyo sila mula sa lahat ng kapahamakan. Ingatan po ninyo sila sa daan. Dalhin po ninyo sila pauwi ng ligtas mamaya. Palakasin po ninyo ang aming relasyon. And kung mayroon pong mga hindi pagkakaintindihan, tulungan po ninyo kaming magpatawaran at magmahalan ng higit pa. Gawing mas malakas ang aming samahan sa bawat araw na lumilipas. Para sa aming mga anak, Panginoon, alam po namin na sila ay inyong regalo sa amin. Hindi po sila sa amin, kundi ipinagkatiwala lamang ninyo sa amin. Kaya ngayong umaga, hinihiling po namin na gabayan ninyo sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Kung nasa paaralan sila, bigyan po ninyo sila ng talino
upang maunawaan ang kanilang mga aralin. Protektahan po ninyo sila mula sa masamang impluensya. Paligiran po ninyo sila ng mga taong magdadala sa kanila palapit sa inyo at hindi malayo. Itanim po ninyo sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa inyo mula ngayon pa. Hayaan po ninyong lumaki sila bilang mga taong natatakot sa inyo, gumagalang sa iba at may mabuting karakter. Para sa aming mga magulang, Panginoon, salamat po sa kanila. Salamat po sa lahat ng kanilang sakripisyo para sa amin. Salamat po sa lahat ng kanilang pagmamahal. Ngayon na sila ay tumatanda na, kami naman po ang mag-aalaga sa kanila. Bigyan po ninyo sila ng mahabang buhay. Bigyan po ninyo sila ng mabuting kalusugan. Alisin po ninyo ang anumang sakit sa kanilang katawan. Kung mayroon po silang mga karamdaman, galing po ninyo sila. Hayaan po ninyong makita pa nila ang aming mga anak na lumaki. Hayaan po ninyong maranasan pa nila ang maraming masasayang araw kasama namin. Para sa aming mga kapatid, Panginoon, kung nasaan man po sila ngayon, gabayan po ninyo sila. Protektahan po ninyo sila, palakasin po ninyo ang aming samahan bilang magkakapatid. Alisin po ninyo ang anumang inggit, away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin, gawing mas malapit pa ang aming mga puso sa isa't isa. Para sa aming mga extended family, aming mga tito, tita, pinsan, at iba pa, Panginoon, pagpalain po ninyo sila lahat. Kahit hindi kami regular na magkita, alam po namin na sila ay bahagi pa rin ng aming buhay. Protektahan po ninyo silang lahat. Bigyan po ninyo sila ng prosperous na buhay. At ngayon, Panginoon, para sa aming kalusugan, alam po namin na ang aming katawan ay templo ng inyong banal na espiritu, gaya ng sinabi sa 1 Corinto 6:19. Kaya ngayong araw, hinihiling po namin na ingatan ninyo ang aming kalusugan. Kung mayroon po kaming mga sakit sa katawan ngayon, galing po ninyo kami. Kung mayroon pong mga sakit na hindi pa namin alam, pigilan po ninyo ito bago pa ito lumala. Palakasin po ninyo ang aming immune system. Protektahan po ninyo kami mula sa anumang sakit o virus. Bigyan po ninyo kami ng sapat na lakas upang gawin ang lahat ng kailangan naming gawin ngayong araw. Panginoon, kung meron po sa amin na may chronic illness, may diabetes, may high blood, may sakit sa puso, may arthritis o anumang long-term na karamdaman, Diyos ko, kayo po ay manggagamot. Kayo po ang great physician. Walang sakit na imposible para sa inyo. Kaya ngayong umaga, inaangkin po namin ang aming healing sa pangalan ni Jesus. Naniniwala po kami na sa inyong mga sugat kami ay gumaling, gaya ng sinabi sa 1 Pedro 2:24. At Panginoon, hindi lang pisikal na kalusugan ang kailangan namin. Kailangan din po namin ng mental at emotional health. Maraming tao ngayon ang sumasuffer mula sa anxiety, depression, fear at stress. Kung mayroon po sa amin na nahihirapan sa mental health, Diyos ko, hawakan po ninyo ang kanilang isip. Bigyan po ninyo sila ng kapayapaan. Alisin po ninyo ang anumang dark thoughts. Palitan po ninyo ang takot ng pag-asa. Palitan po ninyo ang kalungkutan ng kagalakan. Palitan po ninyo ang worry ng pagtitiwala. Panginoon, para sa mga taong kailangan ng deliverance at liberation ngayong araw, para sa mga taong nakatali pa rin sa kanilang nakaraan, para sa mga taong nabubuli pa rin ng kanilang mga kamalian noon, para sa mga taong hindi pa nakaka-move on mula sa kanilang mga traumatic experiences. Diyos ko, ngayong araw na ito, ipinapahayag po namin ang kalayaan sa pangalan ni Jesus. Sinabi po ninyo sa Juan 8:36, kaya kung ang anak ay magpalaya sa inyo, tunay na malaya kayo. Panginoon, palayain po ninyo ang mga taong nakatali. Palayain po ninyo ang mga taong hindi makagalaw dahil sa takot. Palayain po ninyo ang mga taong trapped pa rin sa cycle ng kasalanan. Para sa mga taong may addiction, Panginoon, break po ninyo ang chains na humahawak sa kanila. Para sa mga taong addict sa drugs, sa alcohol, sa pornography, sa gambling, o sa anumang bisyo, Diyos ko, kayo lamang ang makakagawa ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Bigyan po ninyo sila ng lakas na tumanggi.
Bigyan po ninyo sila ng determinasyon na tumigil. Bigyan po ninyo sila ng supportive na komunidad na tutulong sa kanilang recovery. At para sa mga specific situations na kinakaharap ng mga tao ngayong araw, para sa mga taong haharap ng important meetings ngayong araw, bigyan po ninyo sila ng karunungan at ng tamang salita. Para sa mga taong may exam ngayon, bigyan po ninyo sila ng clear mind at ng kakayahang maalala lahat ng kanilang natutunan. Para sa mga taong may interview, buksan po ninyo ang mga pintuan ng oportunidad para sa kanila. Para sa mga taong may court hearings, ipaglaban po ninyo sila at dalhin ang hustisya sa kanilang sitwasyon. Para sa mga taong may medical procedures ngayong araw, gabayan po ninyo ang mga kamay ng doktor at nurses na mag-aalaga sa kanila. Para sa mga taong walang trabaho ngayon, Panginoon, buksan po ninyo ang mga pintuan ng employment para sa kanila. Para sa mga taong may financial difficulties, magbigay po kayo ng unexpected blessings at provision. Para sa mga taong nag-aaway sa kanilang mga asawa o pamilya, magdala po kayo ng reconciliation at healing. Para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, bigyan po ninyo sila ng renewed strength at faith. Panginoon, kami rin po ay nanalangin para sa aming bansa, para sa Pilipinas na aming minamahal. Diyos ko, alam po ninyo ang sitwasyon ng aming bansa ngayon. Alam po ninyo ang mga challenges na kinakaharap namin bilang bansa. Kaya ngayong araw, hinihiling po namin na magbigay kayo ng karunungan sa aming mga leaders, sa aming presidente, sa aming mga senador, kongresista, governors, mayors at lahat ng nasa gobyerno. Bigyan po ninyo sila ng pusong naglilingkod sa tao at hindi sa sariling interes. Alisin po ninyo ang corruption. Dalhin po ninyo ang hustisya sa mga nag-abuso ng kanilang posisyon. Para sa aming mga military at pulis, protektahan po ninyo sila habang sila ay nagpoprotekta sa amin. Bigyan po ninyo sila ng lakas at ng integridad sa kanilang trabaho. Para sa aming mga teachers, nurses, doctors at lahat ng frontliners, pagpalain po ninyo sila at bigyan ng double na lakas dahil sa kanilang sakripisyo para sa iba. Panginoon, nanalangin din po kami para sa inyong iglesia, para sa lahat ng born-again believers sa buong mundo, para sa lahat ng mga pastors, missionaries at ministry workers na naglilingkod sa inyo. Bigyan po ninyo sila ng strength at perseverance. Protektahan po ninyo sila mula sa attacks ng kalaban. Palakasin po ninyo ang inyong iglesia. Gawing mas united ang inyong mga tao. Alisin po ninyo ang division at disagreements tungkol sa hindi importante. Hayaan po ninyong maging one body kami, one church, one family na naglilingkod sa iisang Panginoon. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, para sa mga lost souls na wala pang personal relationship sa inyo, hinihiling po namin na dalhin ninyo sila sa kaalaman ng katotohanan. Buksan po ninyo ang kanilang mga mata upang makita ang kanilang pangangailangan ng tagapagligtas. Pagaan po ninyo ang kanilang mga puso upang tanggapin si Jesus. At para sa aming mga loved ones na hindi pa saved, Panginoon, patuloy po naming ipapanalangin sila. Huwag po ninyo kaming susukuan hanggang sa makita namin silang manumbalik sa inyo. At para sa aming komunidad dito sa channel na ito, Panginoon, salamat po sa bawat taong nanonood ngayon. Salamat po sa bawat taong nag-subscribe, nag-like, nag-comment at nag-share ng aming mga video. Alam po namin na sila ay hindi nandito dahil sa amin, kundi dahil sa inyo. Kayo po ang nag-lead sa kanila dito. Kaya ngayong araw, pagpalain po ninyo sila ng husto. Bigyan po ninyo sila ng lahat ng kanilang hinihiling na ayon sa inyong kalooban. Tulungan po ninyo sila sa kanilang mga challenges. At lagi po ninyo silang paalalahanan na sila ay minamahal, valued at mahalaga. At ngayon, Panginoon, gusto po naming magsalita tungkol sa provision at trabaho. Alam po namin na ang pangangailangan ng bawat tao ay iba-iba, ngunit lahat po kami ay nangangailangan ng inyong provision. Sinabi po ninyo sa Filipos 4:19, at ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan
ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, naniniwala po kami sa pangakong ito. Hindi po kayo magbibigay lang, kundi magbibigay ayon sa inyong kayamanan na walang hangganan. Para sa mga taong may trabaho ngayon, Panginoon, salamat po. Salamat po sa opportunity na kumita at magkaroon ng resources para sa pamilya. Ngunit Panginoon, alam din po namin na maraming challenges sa workplace, maraming stress, maraming pressure, maraming toxic na tao. Kaya hinihiling po namin na protektahan ninyo ang mga taong may trabaho. Bigyan po ninyo sila ng wisdom kung paano mag-navigate ng office politics. Bigyan po ninyo sila ng patience sa kanilang mga difficult colleagues. Bigyan po ninyo sila ng creativity at excellence sa kanilang work. At higit sa lahat, hayaan po ninyong maging testimony sila sa kanilang workplace na through their work ethic at attitude, makikita ng iba ang Diyos sa kanila. Para sa mga negosyante, Panginoon, bigyan po ninyo sila ng wisdom sa paggawa ng business decisions. Protektahan po ninyo ang kanilang business mula sa bankruptcy. Palakasin po ninyo ang kanilang sales. Dalhin po ninyo ang mga tamang customers at partners sa kanilang buhay. At lagi po ninyong paalalahanan na ang tunay na success ay hindi measured sa profit lang, kundi sa kung paano nila ginagamit ang kanilang business para sa inyong kaluwalhatian. Para sa mga walang trabaho, Panginoon, alam po namin kung gaano kahirap ang kanilang sitwasyon. Alam po namin ang frustration ng paulit-ulit na pag-apply at pag-reject. Alam po namin ang sakit ng feeling na walang kwenta o walang halaga. Ngunit Panginoon, hinihiling po namin na bigyan ninyo sila ng pag-asa. Bigyan po ninyo sila ng job opportunities na perfect para sa kanilang skills at talents. Buksan po ninyo ang mga pintuan na dating sarado. At habang hinihintay nila, bigyan po ninyo sila ng strength at ng positive attitude para sa financial provision, Panginoon. Alam po ninyo kung sino ang may financial difficulties ngayon, kung sino ang nag-aalala kung paano babayaran ang bills, kung sino ang nag-iisip kung saan kukunin ang pambili ng pagkain, kung sino ang may utang na hindi alam paano babayaran. Diyos ko, kayo po ang provider. Kayo po ang Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Kaya ngayong araw, hinihiling po namin na magbigay kayo ng unexpected financial blessings sa mga taong nangangailangan. Maaring through a bonus, maaring through a gift, maaring through a business opportunity, o maaring sa paraan na hindi namin inakala. Ang importante, Panginoon, ay ipakita ninyo na kayo ay faithful provider. At Panginoon, para sa financial wisdom, hindi lang po sapat na magkaroon ng pera, kailangan din po namin ng wisdom kung paano ito gamitin ng maayos. Kaya hinihiling po namin na turuan ninyo kami ng financial stewardship. Turuan po ninyo kami kung paano mag-budget. Turuan po ninyo kami kung paano mag-save. Turuan po ninyo kami kung paano mag-invest wisely. Turuan po ninyo kami kung paano magbigay ng generous sa inyong obra at sa mga taong nangangailangan. Turuan po ninyo kami na ang lahat ng meron kami ay galing sa inyo at kailangan naming maging responsible sa pag-manage nito. At ngayon, Panginoon, nais po naming gumawa ng prophetic declarations para sa araw na ito. Nais po naming ipahayag ang inyong salita at maniwala na ito ay magiging totoo sa aming buhay. Gaya ng sinabi po ninyo sa Isaiah 55:11, ganun din ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin ng walang kwenta, kundi gagawin nito ang aking kalooban at magsasagawa ng layunin kung saan aking isinugo ito. Kaya ngayong araw, ipinapahayag po namin na ito ay araw ng biyaya. Ito ay araw ng breakthrough. Ito ay araw ng miracles. Ito ay araw na ang Diyos ay maglalabas ng unexpected blessings sa aming buhay. Naniniwala po kami na bago pa mag-end ang araw na ito, may makikita kaming evidence ng inyong goodness. Ipinapahayag po namin na ang bawat plano ng kaaway laban sa amin ay nabibigo ngayong araw na ito. Ang bawat scheme, bawat trap, bawat attack
ay hindi magtatagumpay dahil ang Diyos ay aming protektor at defender. Gaya ng sinabi po ninyo sa Roma 8:31, ano ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Ipinapahayag po namin na dahil ang Diyos ay kasama namin, walang makakatalo sa amin. Walang problema na mas malaki sa aming Diyos. Walang sitwasyon na imposible para sa Kanya. Gaya ng sinabi po ninyo sa awit 91:10-11, walang masamang mangyayari sa iyo. Walang salot na lalapit sa iyong tahanan. Sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo na bantayan ka sa lahat ng iyong mga daan. Ipinapahayag po namin na kami ay protected ng mga anghel ng Diyos ngayong araw. Kung nasaan man kami magpunta, may mga anghel na nag-i-encamp around us. Gaya ng sinabi po ninyo sa Deuteronomio 28:2-13, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging nasa taas lamang at hindi sa ilalim. Ipinapahayag po namin na kami ay hindi mga bigo. Kami ay mga tagumpay. Kami ay hindi sa ilalim, kundi sa itaas. Hindi dahil sa aming sariling galing, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Gaya ng sinabi po ninyo sa Jeremias 29:11, sapagkat alam ko ang mga planong mayroon ako para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa kapakanan at hindi para sa kapahamakan upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ipinapahayag po namin na ang aming kinabukasan ay bright. Ang aming future ay secured. Ang aming hope ay grounded sa Diyos na hindi kailanman nabibigo. Gaya ng sinabi po ninyo sa Juan 4:4, kayo ay mula sa Diyos, mga munting bata, at napagtanto na ninyo sila sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa mundo. Ipinapahayag po namin na ang banal na espiritu na nasa amin ay mas powerful kaysa sa lahat ng forces ng darkness sa mundo. Walang demon, walang evil spirit, walang negative energy na mas malakas kaysa sa Diyos na nasa amin. Gaya ng sinabi po ninyo sa Filipos 4:13, lahat ay kaya kong gawin sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Ipinapahayag po namin na kahit ano ang haharapin namin ngayong araw, makakaya namin ito dahil si Kristo ang nagbibigay ng lakas sa amin. Gaya ng sinabi po ninyo sa 2 Corinto 5:17, kaya kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilikha. Ang luma ay lumipas na, narito ang bago ay dumating na. Ipinapahayag po namin na kami ay new creations. Ang aming past ay hindi na define sa amin. Ang aming mistakes ay hindi na humahawak sa amin. Kami ay bago sa Kristo. Gaya ng sinabi po ninyo sa Efeso 3:20, ngayon sa Kanya na may kakayahang gumawa ng napakalayo ng higit sa lahat ng ating hinihiling o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ipinapahayag po namin na ang Diyos ay may kakayahang gawin ang beyond ng aming imagination. Kung ano ang aming pangarap, mas higit pa roon ang Kanyang plano. Gaya ng sinabi po ninyo sa awit 23:1, ang Panginoon ay aking pastol, wala akong kukuldanin. Ipinapahayag po namin na kami ay hindi mag-lack ng anuman ngayong araw. Ang aming shepherd ay magbibigay ng lahat ng aming kailangan. Gaya ng sinabi po ninyo sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Ipinapahayag po namin na kami ay walang dapat ikatakot dahil ang Diyos ay kasama namin. At higit sa lahat, ipinapahayag po namin na kami ay loved, kami ay valued, kami ay treasured ng Diyos. Hindi dahil sa aming gawa, kundi dahil tayo ay Kanyang mga anak. Sinabi po ninyo sa 1 Juan 3:1, tingnan kung gaano kalaking pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Ama na tayo ay tawagin na mga anak ng Diyos. At tayo nga ay ganoon. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga declarations na ito.
Naniniwala po kami na ang bawat salita ay powerful at effective dahil based sa inyong word. Kaya ngayong araw, hinihiling po namin na gawin ninyong reality ang lahat ng mga ito sa aming buhay. At ngayon, Panginoon, habang papalapit na kami sa dulo ng panalangin ito, nais po naming magpasalamat ng huling beses. Salamat po sa umaga na ito. Salamat po sa bawat blessing na ibibigay ninyo ngayong araw. Salamat po kahit sa mga challenges na darating, dahil alam po namin na even sa mga iyon, kayo ay may purpose. Salamat po na hindi ninyo kami iniiwan mag-isa. Salamat po sa inyong presensya na kasama namin kahit saan. Panginoon, ngayong magsisimula na ang aming araw, kinokonsagra po namin sa inyo ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, ang bawat conversation na magkakaroon kami, ang bawat task na gagawin namin, ang bawat lugar na pupuntahan namin, lahat po ay para sa inyong kaluwalhatian. Hayaan po ninyo na sa lahat ng aming ginagawa, makita ng iba si Jesus sa amin. Kung may meeting po kaming aatunan, be present doon. Kung may exam po kaming kukunin, guide our minds. Kung may trabaho po kaming gagawin, work through us. Kung may tao po kaming kakausapin, speak through us. Hayaan po ninyong maging instruments kami ng inyong grace at love ngayong araw. Hinihiling din po namin na patuloy ninyong paalalahanan kami tungkol sa inyo sa buong araw. Minsan po kasi nagsisimula kami ng maayos sa umaga, pero habang tumatagal ang araw, nakakalimutan na namin ang Diyos. Kaya Panginoon, send po kayo ng reminders. Maaring through a verse na makikita namin, maaring through a song na maririnig namin, maaring through a person na makaka-encounter namin. Kung paano man po, paalalahanan ninyo kami na kayo ay nandyan, watching over us, caring for us, at loving us. At Panginoon, nangangako po kami na babalikan namin kayo mamaya. Hindi po kami magsisimula lang ng araw sa panalangin at tapos makakalimutan na, hindi po. Babalikan po namin kayo sa gabi upang mag-thank you sa lahat ng blessings na natanggap namin. Babalikan po namin kayo upang mag-repent kung may nagawa kaming mali. Babalikan po namin kayo upang humingi ng patuloy na guidance para bukas. Ang aming relationship sa inyo ay hindi one-time event, kundi continuous, daily, moment-by-moment na connection. In Panginoon, sa huling mga sandali na ito ng aming panalangin, blessing po ninyo kami. Blessing po ninyo ang aming going out at coming in. Blessing po ninyo ang gawa ng aming mga kamay. Blessing po ninyo ang mga salitang lalabas sa aming bibig. Blessing po ninyo ang mga thought na papasok sa aming isip. Blessing po ninyo ang mga desisyon na gagawin namin. At blessing po ninyo ang mga taong makakasalamuhan namin ngayong araw. Gaya ng sinabi po ninyo sa bilang 6:24-26, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, pasulyapan ka nawa ng Panginoon at mahabag sa iyo. Itingin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan. Iyon po ang aming panalangin para sa bawat isa, na ang mukha ng Diyos ay sumilay sa atin, na ang kanyang favor ay sumaatin, at na ang kanyang peace ay manatili sa ating mga puso ngayong araw at sa lahat ng araw. At ngayon, sa lahat ng mga bagay na ito, aming pinakamahalagang panalangin ay ito, Panginoon. Hindi po ang aming kalooban, kundi ang inyong kalooban ang masunod. Hindi po ang aming plano, kundi ang inyong plano ang mangyari. Hindi po kami ang magkakaroon ng glory, kundi kayo lamang, sapagkat sa inyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nanalangin. Amen at Amen. Mga kapatid, salamat sa pagsama ninyo sa akin sa panalangin ito. Sana po ay nakaramdam kayo ng presensya ng Diyos habang tayo ay nananalangin. Naniniwala ako na ang Panginoon ay nakinig sa bawat salita, sa bawat daing ng inyong puso, at Siya ay tutugon sa kanyang perfect timing. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mawalan ng pag-asa, dahil ang ating Diyos ay faithful at totoo. Kung blessed kayo sa panalangin ito,
Hinihiling ko sa inyo na magsulat sa comment section ng Amen o ng inyong testimony kung paano kayo na-bless ng Diyos. Gusto ko ring marinig ang inyong mga prayer requests upang maisama ko kayo sa aking mga panalangin. Huwag kayong mahiyang mag-share dahil tayo ay isang pamilya dito at nagtutulungan tayo sa panalangin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, nais kong anyayahan kayo na mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng aming daily morning prayers. Ang bawat umaga ay may bagong panalangin na maghanda sa inyong puso para sa araw. At kung nakatulong sa inyo ang panalangin ito, i-share ninyo ito sa inyong mga loved ones na kailangan din ng encouragement at spiritual strength. Tandaan ninyo mga kapatid na ang Diyos ay may magandang plano para sa inyong buhay. Kahit ano pa ang inyong pinagdadaanan ngayon, maniwala na ito ay lilipas at ang Diyos ay may mas magandang bukas na nakalaan para sa inyo. Magtiwala kayo, magpakatatag kayo at huwag kayong sumuko. Ang inyong breakthrough ay papalapit na. Naway samahan kayo ng Panginoon sa buong araw na ito. Naway protektahan niya kayo sa lahat ng kapahamakan. Naway pagpalain niya kayo ng husto. At naway maramdaman ninyo ang kanyang pag-ibig sa bawat sandali. Hanggang sa muli tayong magkita bukas sa isa pang morning prayer. Ingat kayong lahat mga kapatid. Ang Diyos ay sumasa inyo. Amen.